Hello guys, gumawa ako ng vlog ngayon about sa isang vision na nakikita ko. Mas pinili ko siyang gawa na lang siya ng video kasi gusto ko explain ng mabuti. Alam niyo naman pag ako gumawa ng isang post, inaamin ko talaga laging naka-caps lock. Hello po mga PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang 8 pangitain na walang Pilipining panahon na dadanasin ng isang probinsya sa Pilipinas ayon sa mga visions ni Madam Rudy Baldwin. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. May nakikita ko sa vision ko na isang mahabang kidlat. Mangyayari ito sa tag-ulan at tag-init. Wala itong pinipiling panahon. May nakikita akong aksidente sa himpapawid, ngunit huwag ninyo itong katakutan dahil ito ay nakikita ko sa vision ko bilang babala upang tayo ay makapaghanda. Mahal pa rin tayo ng Diyos dahil ipinaparating pa din niya ang mga masasamang mangyayari sa atin. Totoong Diyos lang ang may alam sa lahat, ngunit hindi siya bumaba sa lupa para tayo ay balaan. Ngunit gumamit siya ng instrumento upang maipahatid sa atin ang masamang mangyayari upang tayo ay makapaghanda dahil mahal niya tayo sa kabila ng ibang tao na naging masama. Nakikita ko sa vision ko ang 3 matinding aksidente at alang 2 dito sa tindi ng impact ay may nasawi. May panginig na mangyayari pa lamang sa pumitsang ito sa tubig at lupa. Magiging pula ang dagat at ilog ng lugar na ito. Isa kayo sa makakaranas ng matinding bagyo at baha. Maging maingat lamang sa lahat ng bagay na magiging sanhi ng sunog. Isang lugar dyan ang masusunog na malapit lang sa ilog. Ang isa ay mismo sa munisipyo at may kaguluhan sa araw ng halalan. Ang isang sunog ay hindi ito kalayuan sa palengke at hotel. At ang isang sunog hindi ito kalayuan sa simbahan. Maging maingat sa lahat ng bagay na magiging sanhi ng sunog. Huwag basta magtiwala kahit kanino upang krimen at panghahalay ay hindi mangyari. May nakikita akong 3 OFW na umuwi sa provinsyang ito na biktima ng krimen, aksidente at pagkitil ng sariling buhay. Pahalagahan ng bawat pamilya o mga taong mahalaga sa buhay natin. Laging pairalin ng pag-unawa at pagmamahal upang maagapan kung ano man ang magagawa na masama sa sarili nila. Lagi lamang tayong manalangin sa Diyos. Ito ay ang bisyon ni Madam sa Iloilo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.